Live mula sa studio ng DWBL 1242. Sumasa inyo ang programang Gabay ng OFW International, the only OFW radio program simulcast in Hong Kong and Singapore, with correspondents from Canada, Taiwan, Malaysia, Brunei, Saudi Arabia, and other countries kung saan namumutakte ang mga OFWs. Gabay ng OFW International. And now, your host, ang tita ng mga OFWs, si Tita Lou Medina. Hi! Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon ay June 16 dito sa DWPL. Gabay ng OFW International with Tita Lou Medina, and wala si Jonas. Nasa Pampanga may rocket. Siyempre mga kasama natin ngayon si Eugene Izon. Magandang gabi, Eugene. Magandang gabi po. May mic po ba ako? Yeah. Hindi ko marinig. Anyway, magandang gabi po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa internet. At naway nag-enjoy kayo sa broadcast ngayong gabi. Of course, ang programang ito, Gabay ng OFW International, ay hatid sa inyo ng PhilHealth, bawat Pilipino miyembro, bawat miyembro, protektado, kalusugan, sigurado, ng Overseas Workers Welfare Administration or OWA, 3 dekada ng serbisyong tapat at nararapat, Social Security System, OFW, believe kami sa inyo, at Employees Compensation Commission. Sa ECC, ang manggagawang Pilipino ay protektado. Medyo binamalat tayo kasi bumabagyo sa Pilipinas, pero hindi ko masyadong ramdam sa Maynila dahil sa Sarangani yan at sa Palawan. Kaya ang pambansang kamao ay umuwi. Nagmadali ang ating pambansang kamao dahil syempre congressman. Para maasikaso niya yung mga kababayan niya doon. At tinanggihan niya ang kanyang Heroes Welcome sa Sarangani at sa Metro Manila. Actually, iniwanan niya yung anak niya sa LA dahil meron daw silang trip to the Holy Land. Imbis, dati-dati kasi nangongolekta ng Hermes bag. Si Jinky ngayon tumigil na sa kakakolekta at kaka-shopping. Talagang bagong buhay na. Iba na siya. Anyway, pinagdedebatehan pa din ang kanyang pagkatalo. Kung kayo nanood last Sunday. At ganun mga Pilipino, kapag natalo, dinaya. Pero tanggapin na natin, no, na talo. Paminsan-minsan, pabayaan naman natin. Hindi naman siya naghirap, no? Malaking pera pa rin ang kinita niya kahit siya talo. Pero kung marunong ka mag-analyze, makikita mo rin na somehow may point din naman yung nagsasabing may something. Pero meron ng formal na announcement ng Nevada Commission na si Timothy Bradley talaga nanalo. Pabayaan na natin siya. Mayaman na naman si Pacquiao. Diba? Tulungan na lang niya mga kababayan sa Sarangani. Hindi naman ininda ni Manny yun. Yes, mayaman pa rin. Anyway, pag-uusapan natin tonight, lalo na yung mga nanonood dyan sa Taiwan, sa Radyo Pinoy Fans Club. Maraming salamat sa inyong pag-antabay, sa inyong pagsubaybay sa ating programang Gabay ng OFW International. Pag-uusapan natin ngayon, nangangailangan ng Amerika ng mas maraming domestic helpers, nanny, or mga health workers by 2020, 8 years from now. At alam nyo ba, merong signed agreement doon. Palagi ko ito yung nagpunta si Pangulong Noynoy Aquino sa Amerika. Kasi galing siya doon o pauwi pa lang siya. Alam ko pauwi pa lang siya. At mas maganda ang proteksyon ng mga OFW doon. Mas well protected kayo doon. Hindi kagaya sa Middle East. At pag-uusapan natin mamaya kung ilan ang kailangan. Napakarami pa na kailangan sa Amerika. Kung ikaw ba'y pupunta sa Amerika magtatrabaho, kalayo no na? 13 hours? Papayag ba kayo? Kaya, papayag ba kayo? So, tawag lang kayo. Tawag po kayo dito. 0926-617-8082. At ang ating landline, 631-2647. Yan. Tawag lang kayo. Hello nga pala kay Michelle Gonzalez at kay Terry Caderao, kay Lynn O'Sullivan. Okay. Babasahin ko mamaya ang inyong mga comment. Yes, sa ating programa. 9:36 ang ating oras at babalik ang programang Gabay ng OFW International. Makalipas ang ilang paalala. Medyo minamalat lang ako tsaka hindi ko makita yung computer. Malabo ng mata ng lola mo. Game. Nakikita mo ba? O, sige. Saan panig ng mundo ang OWA ay laging kasama nyo. Mapa
edukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Ikaw ba ay manggagawang Pilipino na naaksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala. Ang Employees Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa iyo. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 899-4251 o mag-log on sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC 355 Hillpuyat Avenue, Makati City. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado. Tanong ni Bunso, Nay, 4 kaming inaalagaan mo. Tapos, nagtatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? Bakit daw? Siyempre, kasi mahal ko sila. Buti may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ng buo o hulugan ng overdue loan. May bawas penalty pa. Bakit? Para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph. Sa mas pinalawak na serbisyo, bawat isa'y siguradong protektado. Programang pangkalusugan, abot kaya na ng lahat. PhilHealth, lubos na maaasahan. PhilHealth, kaagapay ng bayan. Statika'y Pinoy, sagot ka ng PhilHealth. Okay, maraming salamat kay Mr. Greg Rolyoda, Vice President for Corporate Communications ng PhilHealth. 9:37 ang ating oras dito pa rin sa gabay ng OFW International. At may announcement din ng SSS 1 month left for OFWs to win cash prizes and trip to Boracay for member get member promo. Visit SSS website www.sss.gov.ph or phone, ang kanilang phone number is 920-6446. Rod Stewart ang aking boses ngayon. Masyadong mellow. Busy mellow, tayo. parang pang F. Rock and roll! Hindi kasi napagod ako doon sa aking bagong negosyo. Medyo nag-renovate ako ng canteen at tinignan ko yung market. Sa bagay, ito para din sa mga OFWs na gusto magnegosyo, no? Kasi siyempre nagpapayo tayo paano magnegosyo. Tapos ipalpak ang negosyo ko, nakakahiya. Nag-renovate ako ng canteen. Sayang ang investment pagka hindi kumita. Yes, at napakaraming tao doon. Maganda yung location. Minsan parang nararamdaman ko na tinatalbugan ako ng kapitbahay kung 20-20 lang ang ulam. So ngayon talaga nagpunta ako sa palengke, first hand o kaya hands-on. Yan. Na kapag nagnenegosyo ka pala, hindi pwedeng pahawak o pagkatiwala mo lang kung kani-kanino. Dapat ikaw. Kaya nagpunta ako sa SM kanina, kinumpare ko yung presyo ng manok sa presyo sa Qmart. Meron palang buy one take one sa SM. Oo, yan. Kikita ka doon. Oo nga. Meron kang additional doon dahil imbis na isa lang, dalawa yung nabibili mo at the price of one. Oo, naka-aircon pa. Okay, kagaya ng balita ko kanina, nangangailangan ng Amerika, no, ng almost 5 million domestic helpers by 2020. In demand daw sa Amerika by 2020 ang helpers, 1.7 home health workers. 8 years from now. Oo. 1.5 million child care workers, ibig sabihin taga-alaga ng bata, at 1.5 million domestic helpers or housekeepers in 2020. Alam mo, mabilis na 8 years? Nag-comment nga niya si Michelle na nakalagay dyan, tagal pa nun. Oo, sabi basahin mo nga. Sabi ni Michelle Gonzalez, oo. Grabe, tagal pa po nun, di ba pwedeng ngayon na lang? Oo nga. Siyempre, no? Amerika yan. No? Hoping sa marami talagang, sa mga naghahanap talaga ng trabaho at yung talagang mainam na trabaho sa ibang bansa, gugustuhin talaga na mapabilis yan. Lagyan mo nga ako ng background. Paano ba to? 8 years Ayan. Paano ba to kiniklik? Ayan, lagyan mo. Bilis lang 8 years. Alam mo naman, ako nga, hindi ko alam, nag-graduate na agad yung anak ko. 8 years.
Dati, bata lang sinasama-sama ko lang dito sa radyo. Tapos ngayon, graduate na. Anyway, kasi gusto ko may background, nalungkot-lungkot naman, para tayong nasa online burol. O pag-arala mo na yan, just ko hindi ko makita. 53 years old na labo-labo na. Ayan o, bahala na. Pakiclick na lang. Yan. Kailangan kasi matuto tayo dyan sa... kasi lakihan yung letra. Hindi na pwede sa akin ng malitang letra. Ayon kay New York attorney Christina Godinez, wag nang ihinto yan. Gusto ko yan naririnig. Alright. Isa sa mga tumutulong sa mga immigrants sa kanilang visa application, si Christina Godinez. Dodoble ang bilang ng mga matatanda o tatanda tulad ko or elderly sa 2020. So, bahala na ang buhay nila sa Pilipinas. Iiwanan nila yung pamilya nila. Mag-a-apply sila sa Amerika. Kasi alam mo, mas madali ron i-process ang working visa ng mga domestic helpers kumpara dito sa mga professionals. Less complicated daw than that of professionals and shorter than that of family preference petition at mas mura ang magagastos. Kaya nag-react din, nag-post tayo dyan sa Radyo Pinoy Fans Club at may sinabi yung ilan. Siyempre no, number 1 pupunta ng Amerika. Sabi nga ni Terry Caderao, dapat ASAP dapat yan. Tapos, may ibang reaction naman. Well, we respect every reaction. Sabi ni Lynn Magno Sullivan. Drawing lang yan. Ay, hindi! Ito nga, hindi drawing yan. Hindi po siya drawing, Miss Lynn. Meron talagang facts. Kinoach attorney in New York. Ibig sabihin, mas maraming tatanda, hindi lang sa Amerika, kundi sa Japan. Kasi nga, di ba sa Amerika, hindi kagaya natin. Sa Pilipinas, kultura natin, na kapag tumanda ang magulang natin, kasama mo sa bahay. Sa atin yun. Yun ang maganda sa kultura natin. Pero sa Amerika, pag tumanda ang asawa, kapatid, tsahin, wala na silang pakialaman. Nilalagay talaga home. sa nursing home. Yes. Dahil hindi sila makakapagtrabaho ng todo-todo o bonggang-bongga. Kaya dinadala nila sa nursing home. By 2020, maraming tatanda at syempre, mas maraming kailangang workers o nanny or domestic helpers, no? Okay, turo mo nga ako dito. Ako on air. Gusto ko i-dial on air yung 1343 mamaya. Naririnig ko kasi sa radyo. At ang good news pa, no, dito sa Amerika, lumagda sa isang partnership agreement ng Pilipinas at Amerika to ensure the safety and welfare of migrant workers. Ito ay nangyari last June 11 sa Department of Labor in Washington with the ambassadors of the Philippines representing, siyempre, ang Pilipinas, Peru, Honduras, and Ecuador. So, nagkaroon ng kasunduan ng Amerika to ensure the welfare and safety of migrant workers, lalo ng mga domestic helpers. Palagay ko ito yung nangyari sa state visit ni Pangulong Aquino. Siguro yun yung naging meeting nila ni President Obama. Bukod dito sa Shoal, ano ba yun? Bukod sa Scarborough Shoal. Oo. Okay, yung agreement would ensure that the migrant workers or OFWs or kababayan natin are aware of their rights to safe workplaces. At ang pinaka-importante, syempre sa lahat, ang full payment ng kanilang sweldo or wages na under the laws of the US. Syempre, pag sinabi yung Amerika, ang karapatan, ang human rights, matindi dyan, di ba? At batay sa US Census last year, no, last 2010, mas dumami ang mga OFW sa Amerika, nag-increase ng 44%. At mas napoprotektahan sila ngayon. Si ano nga, di ba? Yung nani ni Sharon Stone. Ay, oo. Dinimanda siya, ganun katindi. Hollywood actress May yun. karapatan kasi sila kahit sila'y helper. Kasi alam nila pagdating sa Amerika, pinaglalaban talaga karapatang pantao dyan. Human rights. Oo. At under the agreement, ito sa napagkasunduan ng Pilipinas at iba pang bansa at ng Amerika, yung konsulado, the consulates and labor department agencies will reach out to migrant workers. Ibig sabihin, papaalam. Will reach out to migrant workers with information about U.S. wage laws, health, and safety. At mas ang okay pa dito, may wage and hour division pala dun sa Amerika, which is responsible for administering and enforcing laws. Meron silang, dito wala nito sa Pilipinas. WHD, Wage and Hour Division. Ibig sabihin,
Meron silang ganun division na wala sa Pilipinas. At ang bongga-bongga ba dito, may 200 district field and area offices across the country. Sa Amerika, ang wage and hour division with trained personnel. Dito sa Pilipinas kasi pababaan ng sweldo sa katulong sa bahay, di ba? Oo. Magkano katulong sa bahay? 3,000, 1,000, 4,000. May mas mababa pa. Oo, may mas mababa kasi daw libre pagkain. Pero sa Amerika, matataas ang sweldo dyan. Kaya, maganda itong balitang ito dahil manananggapan na ng mas maraming katulong o kasambahay o live-in caregiver, tani, at ngayon nagkaroon nga ng signing of agreement. Okay. So, bongga-bongga yan. Kung ako, pupunta ako, magkano ba yan? Ayoko na mag-broadcast. Doon na lang ako. Di ba? Kasi nga, mas madaling i-process ang papers kumpara sa mga professionals. Makapunta nga dyan. And hopefully maging madali ang di ba, visa. Yes. Okay, magandang balita yan kung kayo po ay nakikinig ngayon. Kahit ba ganun kalayo, pupuntahan nyo ba ang inyong amo at iiwanan ang mga anak sa Pilipinas at asawa? 13 to 14 hours na biyahe yan, ha? Kumpara kung nasa Taiwan lang kayo, 1 hour and 45 minutes, di ba?